At kausapin na po natin ang ating first caller na si Zenny Rojas. Good morning po sa inyo. Ano pong gusto nyong idulog kay Dean Mel? Good morning po, attorney and ma'am. Good morning po, Opo. Aling Good Zenny. morning. Ano po Opo. ang tanong ninyo? Itatanong ko lang po kung paano po ba ang pag-process ng ano. Kasi yung kaibigan po sa abroad po, ngayon umalis po siya ng ano, na undocumented po siya. Documented. Ngayon, opo. Tapos minamaltrato daw po siya ng amo niya. Eh, gusto na po siyang umuwi dito sa Pilipinas. Oo nga. Oo. Alam niyo po, Aling Zenny, talagang ang laking problema niya mga undocumented natin. Kasi unang-una, pagdating siguro nila dun sa bansa nila, hindi nagre-report sa ating consul. Oh, they're not protected. They are not protected. Madami pong disadvantages talaga ang mga undocumented. Hindi po nakakakuha ng benepisyo sa POEA. Kapag Hindi po nangyari. nakukuha, nalalaman kung nasaan sila, nahihirapan po. At saka siyempre, basta undocumented ka, talagang ang temptasyon ng mga nagpapatrabaho na abusuhin. Eh talagang Kasi napakalaki nandun yung takot. sapagkat undocumented ka pala, kung susumbong kita, di talsik ka dito at talsik ka rin sa Pilipinas at magiging... Mababan. Mababan ka. Kaya ang dai-dai po talagang disadvantage sa mga undocumented. Ngayon, nahandyan na po yan. Kung nahandyan na yan, ang gagawin niya po, ang hihingin na ng tulong doon sa kung saan mas sa nalugar. Halimbawa po, nasa Saudi, siyempre ang konsulada natin. Sa bawat konsulada po natin ay merong labor attaché. Iyan po ang namamahala talaga, diretsa sa mga OFW. Kaya nga po, dapat makakonect kayo sa labor attaché natin o kahit na sa ating Consul General or Deputy Consul General doon. At pagkatapos, magpasundo na kung nahandoon po yung tao. At kung wala na po, talagang pumunta na sa konsulada natin. Ang susunod na problema dyan, kung papaano siyang mapapabalik dito sa Pilipinas. Sapagkat nga po ang pondo ng ating gobyerno limitado Kaya ang daing nag-i-standby doon, di ba? Pangkaraniwan po yan. Sa buong konsulada natin sa Saudi, may mga naka-standby na mga Pinoy doon na naghihintay na baka may pondo na, mapapauwi na kasi limitado. Kaya siguro talaga magpapalista po siya dyan at saka maghihintay. Unless na meron kayong mga kamag-anak na maging magmamagandang loob na magpadala ng pera. Kasi ang gobyerno naman natin talaga naman tutulong yan. Kaya lang may mga limitasyon sa resources. Yan lang nga, yung pondo para pagpapauwi. Yung mga nahahabla pa nga po doon, binibigyan ng abogado ng ating gobyerno At yun rin, kailangan ng pondo. Kaya ang pinakamaganda, una, punta kayo sa labor attaché. Pangalawa po, magpalista kayo. At pangatlo po, humingi rin ng tulong dito sa mga kamag-anak para makapagpadala ng pera at para makaalis na doon. Para makauwi agad. Oo. Kasi mas delikado, attorney, kung mahuhuli siya na undocumented. Oo. Pag siya'y nai-report pa. Oo. At saka may mga safe houses naman dyan May mga safe na houses. pwedeng kanlungin ang mga undocumented. Maganda yung sinabi mong yan punto, Cheryl, kasi nauso nga yung safe house sa malapit sa konsulada, dyan sa Middle East. Mga kapwa Pinoy din na Totoo. nagtutulong-tulong para magkaroon ng tahanan yung mga undocumented habang hindi pa napapauwi. Correct. Alam mo, siguro, Cheryl, maganda rin pag-usapan natin kung papaano sa umpisa pa lang maiiwasan na yung pagsasamantala ng mga recruiters. Yes, opo. Diba? Alam niyo, para po ito po ang mga warning signs para hindi kayo maloko ng mga taong nag-uudyok sa inyo na lumayag sa mga ibang bansa para magtrabaho. Basta't po nagsasabi, papatrabuhin kita sa ibang bansa, unang-una niyo pong tatanong dyan, o sige, ano ang pangalan ng kumpanya nyo o sole proprietor nyo? At kung ibigay, i-check na po sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, o kaya sa Department of Trade and Industry kung sole proprietor. Tama ka. Pagkatapos nun, pangalawa, siyempre, checkin na sa POEA. Kung meron mang korporasyon na gano'n o sole proprietor, dapat nakalista sila. Accredited sila ng POEA na magpadala ng mga workers sa ibang bansa. Tama ka doon. Alam niyo kung bakit. Sapagkat meron tayong nakalagay sa batas na ang mga ahente magiging mananagot rin sa mga sweldong hindi nakuha ng mga OFW doon sa pinagtatrabahuhan nila at dapat nakalagay yun sa kontrata.
kung hindi po kayo ipapadaan niyo yan sa POEA, yung kontrata niyo kayo lang mismo ang bumasa at kayo lang mismo ang pumasok, wala nung provision na yun eh. So, nakakalungkot, di ba po? Hindi kayo naprotektahan. At pangatlo, siyempre, basta't nasa opisina na kayo, titingnan niyo po ang mga paligid. Dapat may business permit, business license, at saka yung accreditation ng POEA nakaplasta sa dingding. At pagkatapos, kung sasabihin, huwag na, sa restaurant na lang tayo po magkita-kita. Huwag po, tututol po kayo dyan at sasabihin nyo, gusto ko sa opisina nyo. At siyempre, tatanungin nyo ang mga nangangasiwa at mga pinuno at mga opisyal nung kumpanyang yan para kung nagkaroon ng kalokohan, alam kung sino ang ihahabla. Ayan po, ang tamang proseso o yung mga tips na naibigay nga po ni Dean Mel para masiguro nyong kayo'y magiging documented na Oo, worker safe na safe paglabas talaga. ng bansa. Miss Alright. Zenny, ayun na lang po Apo. ang ibigay nyo, ang sabihin nyo po sa inyong kaibigan. Na katulad po ng sinabi ni Dean Mel, ay magtungo lamang po sa ating embahada o sa konsul at siguradong matutulungan naman po siya. Opo. Na wag pong matakot kesa lumala Oo, po ang huwag kanyang matakot. sitwasyon. Opo. Sige po, Alright. Thank you po and more power po. Maraming Maraming salamat. salamat. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.